Mr. Catholic No, bakit mayroon tayong Ash Wednesday? Ang Ash Wednesday ay hudyat ng simula ng Kwaresma. Ang abo ay simbolo ng pagsisisi, pagluluksa at pagtingin sa ating sarili bilang nagmula sa alabok at hindi dapat magmalaki. Una, abo bilang simbolo ng pagsisisi. Basa Jonas Kapitulo 3 versikulo 4. Ang Biblia version, nagpasimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may isang araw na lakarin ang layo at siya'y sumigaw, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. Jonas, Kapitulo 3, versikulo 6 hanggang 7. Ang Biblia version, nang ang balita ay dumating sa hari ng Ninive, siya'y tumindig sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako, at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Ninive, sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao. Huwag tumikim ng anuman ang tao ni hayop man, ang bakahan ni kawan man. Huwag silang kakain ni iinom man ng tubig. Job, Kapitulo 42, versikulo 6, Magandang Balita Biblia Version. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi, sa alabok at abo, ako ay nakaupo. Mateo, Kapitulo 11, versikulo 21, ang Biblia Version. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon, sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo, malaon na dising nangagsisi na may mga damit na mag-aspang at abo. Pangalawa, ang abo bilang simbolo ng pagluluksa. Bakit tayo magluluksa? Dahil ito ay panahon ng pag-alala sa paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay ng ating tagapagligtas para sa ating mga kasalanan. Basahin natin ang mga sumusunod na talata na ang abo ay sumisimbolo sa pagluluksa. Nehemias Kapitulo 9, versikulo 1, Magandang Balita Biblia Version, noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit panluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Jeremias, Kapitulo 6, versikulo 26, Magandang Balita Biblia Version. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, kung gayon magsuot kayo ng damit na panluksa at gumulong kayo sa abo, manangis na kayo ng buong pait na parang nawalan ng bugtong na anak, sapagkat biglang sasalakay ang magwawasak sa inyo. Malinaw sa mga talata na ating binasa na ang abo nga ay sumisimbolo sa pagluluksa. Basahin naman natin ang propesiya sa pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoon na naisulat sa Lumang Tipan. Zacarias, Kapitulo 12, versikulo 10 hanggang 11. Magandang Balita Biblia Version, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadadrimon sa kapatagan ng Megido. Katuparan sa Bagong Tipan, Juan, Kapitulo 16, versikulo 11 hanggang 20. Magandang Balita Biblia Version. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Lucas Kapitulo 23, versikulo 27, Magandang Balita Biblia Version. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nagiiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Mateo Kapitulo 9, versikulo 15, Magandang Balita Biblia. Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal?
Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno bilang pakikiisa sa pag-alala sa paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon. Tayo ay nag-aayuno sa panahon ng Kwaresma. Ang abo bilang paalala na tayo'y tao, taong nagmula sa alabok at sa alabok ay babalik. Basahin natin ang sabi ni Abraham sa Genesis, Kapitulo 18, versikul 27 ang Biblia version, at sumagot si Abraham at nagsabi, Narito, ngayoy nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang, tayo'y alabok at abo lamang, kaya huwag tayong magmalaki, kahit gaano pa kataas ang ating narating sa buhay, dahil ito ang laging paalala sa atin tuwing tayo'y pinapahiran ng abo tuwing Ash Wednesday. Basahin natin Genesis, Kapitulo 3, Besikulo 11, Magadang Balita Biblia Version. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ang mga ngaral, Kapitulo 12, Versikulo 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa. Ang Ash Wednesday ay isang paalala sa atin na pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan, alalahanin natin ang ginawa ng Diyos na pagpapakasakit, pagkamatay alang-alang sa ating mga kasalanan, at isang paalala na wala tayong dapat ipagmalaki sapagkat tayo'y alabok lamang na walang magagawa kung tayo ay hiwalay sa ating Diyos. Ito ang kanyang sabi, Juan, Kapitulo 15, versikulo 5, Magandang Balita Biblia. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.